yung mga OFW leaders natin from abroad. Ayun si Ate Maria, California. Yan, si Ate Maria from California. And si Ate Signora. Yan. And si Reynerio. Ayun. Then si John. And sa mga hubbers natin, hi guys, sa inyo dyan. Okay, so good morning from Philippines. And syempre, advance Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo dyan lahat. So yun, excited na ba kayo malaman kung yung ano natin na rin training for today? So I'm very excited sa inyo guys kasi one of the best thing na gagawin natin is kumbaga ito ay ma-preparation sa inyo para mas makumita kayo ng malaki. Okay? So ngayon, mag-screen share ako sa inyo para at least mas lalo niyo siyang maintindihan. Okay? Ito po, yun. Nakita niyo ba yung screen share ko? Okay, nakikita niyo naman, guys. Clear naman sa inyo. Okay naman. Paki-type po number 2 kung clear po sa inyo. Number 2. Ayun, number 2. Thank you so much. Ayun, so ngayon, ang pero before that, magpapakilala muna ako sa inyo. Ito yung naging achievements ko. I'm a consistent top earner, Project High, kumbaga Millionaires Club, Easy Top 50, 350. Tapos, I created 4 millionaires under the team. Tapos, ayun, naging multiple car achiever tayo. Tapos, international, local, and travel qualifiers. Tapos, naging top 1 tayo. And, kumbaga, 2021 top 1 and 2020 top 2. Then this year, 2023, kumbaga, ano kayong rank natin, di ba? So, yun, sino yung mag-a-attend this year? Si Sir Rainer, tama ba? Pupunta dito si Sir. Okay, Sir. Nice to see. Kumbaga, punta ka dito para mag-celebrate tayo ng gala night. So, ayun. And then naging direct master din tayo ng 2021, Technocrat. Okay, so ang topic ko is expectation versus reality. Okay? Ngayon, expectation versus reality, kumbaga, ano ba yung na-expect mo dito sa negosyo? And ano ba yung reality? So, eto, ang pinaka one of the best thing na na-realize natin is bakit may training tayo na ganito is because kailangan talaga natin magkaroon ng ganito kasi marami tayong ina-expect. But there is a reality talaga. So, first of all, ako din, naging first timer din ako dito. I expect na maraming expectation tayo, but kumbaga hindi yun hindi siya nagiging kumbaga below sa expectation natin yung nagiging outcome. Yan. So ng negosyo natin. Ayun, so expectation po is pag nag-boosting ka na, magjo-join agad nag-inquire sa'yo, tama? So anong mga expectation to ito? Pag nag-boosting ka na, mag-join agad mag-inquire, tama? Akala mo isang beses ka lang mag-boost, marami na magjo-join. Kumbaga, libre lang ang Facebook advertisement, marami magjo-join sa Facebook ads, wala na akong gagawin sa Facebook ads, 100 income per month ang kikitain ko agad, and si coach na ang bahala sa lahat. So, that was expectation, di ba? So, ito din yung mga expectation ko before nung sumali ako dito. Kasi, seaman ako for 5 years. Dati akong OFW. Kumbaga, syempre, expectation ko, tayo mga OFW, busy tayo sa pagtatrabaho, tama ba? And kumbaga, pinaka one of the best thing na na-realize ko dito, kumbaga, nag-business pala tayo. Nasa negosyo pala tayo. So, normal na we expect this one. Pero ang reality po talaga, meron po talagang gagawin tayo. Okay? Ang reality din po, kumbaga, this is the expectation na kailangan natin na tawag dito, mabago. Kasi kumbaga, ito yung mga kailangan natin ng mga matawag dito, ma-overcome. Kasi pag hindi natin siya naintindihan or na-accept, okay, mas magiging matagal yung process natin sa success na meron tayo. So ano yung nagiging reality? Ang reality is, kumbaga, hindi lahat na nag-inquire sa boosting magjo-join. Yung iba, 1 to 2 months pa magjo-join or based sa experience ko, medyo matagal talaga. Meron nga akong experience dito na 1 year. 1 year siya before nag-join. Yung iba naman,
medyo maano talaga. Meron na mga on the spot nagjo-join, pero meron din na mga medyo tatagal talaga. So based yan sa experience namin, yan sa Facebook advertisement. Ang Facebook advertisement po kasi, yung Facebook na yung naghahanap ng mga tao. Ayun. Tapos, 4 times ka dapat mag-boost every month. The more ka nag-boosting, the more na marami nag-join sa'yo. Basically sa akin, marami talagang para sa amin, everyday kami nag-boosting. Since then pa, kahit ako kumikita ko ng malaki, nag-boost pa rin ako. Kumbaga, everyday pa rin ako nagbo-boosting. Kumbaga, kailangan mo talagang, parang ang pag-boosting po kasi, parang um, nag-open ka ng tindahan mo. For example, Jollibee, McDonald's, nag-open ka ng mga tindahan mo. Kung hindi ka nag-open ng tindahan mo, hindi ka talaga kita. So that's boosting din. Parang yung boosting kasi naghanap ng mga clients natin. So kailangan mo siya maintindihan na the more na nagbo-boost ka, the more na maraming quality prospect na pwedeng mag-join sa'yo. Ganun siya po ang pag-boost. So minimum 5,000 per every month ang pwede mong i-budget sa boosting. Parang sa akin, alam mo ba ang budget ko sa boosting ko magkano? It takes me mga 30 to 40,000 ang budget ko. Binabayad ko yung kay Facebook para si Facebook na maghanap ng mga clients na quality prospect na ano na mag na potential na pwede mag-registered under our team. So ganun yung ginagawa namin. It takes mga 30 to 40,000 ang budget namin. Depende pa 'yon. So ngayon, meron ka pa rin na gagawin talaga sa negosyo, copy paste at follow up boosting. So ngayon, tawag dito, kung wala ka talagang time, so mag-advertisement talaga tayo. Yun talagang pinaka-key para kumita ka na malaki dito sa negosyo natin. Tapos, kailangan mo talaga mag-advertise is effective talaga if consistent ka sa ginagawa mo. Kumbaga, syempre, lahat naman talaga, magiging effective yung ginagawa natin pag consistent tayo. For example, kahit po maganda yung ginagawa natin, you need to be consistent. Kasi nowadays po kasi, sa mga nandito po, advertisement na po talaga ang in demand right now para makapaghanap tayo ng quality ng mga prospects. Kasi nandun po talaga ang quality. You can do the manual, mag-invite, mag-recruit, pero mas mabilis po talaga kumita tayo sa pag-advertisement. Yun na po kasi talaga ang new way ng para mas mabilis tayo maghanap ng quality ng mga clients ninyo. Then 100,000 talagang kikitain mo dito. Totoo talagang pwede kang kumita ng 100,000. Pero may process talaga siya. There is a process for everything. Like yung mga prospect natin ng mga quality na tao, kailangan mo talaga magdaan sa process din. Kailangan mo the way na marami kang mag-advertise kasi parang business siya. Parang pag nagtayo ka ng restaurant, 'di ba pag nagtayo ka ng restaurant, yung puhunan mo for example, puhunan mo mga 1 million, 2 million. Yung Jerry's Grill na lang, for example, familiar ba kayo sa Jerry's Grill? Jerry's Grill, o like sabi na natin na Jollibee o McDonald's. Ang Jollibee mo, McDonald's, ang puhunan mo dyan, mga 32 million. Pero, ang 32 million mo, okay, franchise pa lang yon. Wala pa doon yung kurente, tubig, yung renta, ano pa, yung mga bayad mo sa empleyado, wala pa doon. Kumbaga, that's tinatawag natin ng mga overhead expenses. So dito sa negosyo natin, ang overhead expenses mo din yung advertisement mo para mas makahanap ka ng quality ng mga prospects. Ganun po siya. So naintindihan po ba 'yon? Paki-type nga ng clear kung naka-follow po kayo, clear. Ayun, clear kung naintindihan niyo po yung sinabi natin. Na-get niyo po ba ako? Meron ba nagta-type? Yan, clear. Paki-type po clear kung naintindihan niyo po ako. Okay, clear. Okay, isa lang nag all right, clear. So yun, clear naman sa inyo or for it, that's good po. So ngayon for a second po is ito po. Yan, next slide is ito po yung mga nag-inquire sa Facebook advertisement natin. Marami po siya nag-inquire. So I want to learn how
paano po mag-business, I'm interested. So yan po yung mga nag-i-inquire sa Facebook advertisement natin. So ngayon, lahat to, okay, lahat to na nag-i-inquire sa advertisement natin, hindi po lahat mag-join. So lahat po yan, yung iba dyan, 1 month, 2 months, 3 months, 1 year nga bago mag-join. So meron at meron talaga mag-join sa inyo. Meron at meron talaga, imposibleng wala siya. Then, ito din, ito po yung nakikita nyo ba yung slide ko? Pakitype na number 1 kung nakikita nyo. Nakikita nyo po ba yung slides ko? Pakitype ko number 1 kung clear po ang slide ko sa inyo, guys. Okay, number 1. Okay, ito po yung binabayaran namin sa Facebook advertisement. Kung imagine mo, ito po, 500 per day po yung binabayad namin. So, kung makikita mo dyan po, meron yan na cost per message. So, imagine nyo po, isang tao lang ang nag-click, ang nag-how or nag-click, okay, nag-advertise or nag-inquire, 500 po yung bayad. Nakikita niyo po ba yung pinakaunang slide? Yung pangalawang slide naman po, 200 ang cost per message. Ibig sabihin naman po yan, sa isang tao lang na nag-click, 200 ang binabayad. So sa budget mo ng 500, ibig sabihin ilang tao lang ang mag-inquire sa'yo. So ganun po yung binabayad natin kay Facebook advertisement. Kaya ang yaman po talaga ni Facebook. Ngayon naman po, ito po, kung makikita mo to, December 1 to December 10, that's 11,000 na po yung binayad natin sa Facebook advertisement. Yung pangalawa naman po, November 1 to November 30, that's 19,000. So ngayon, magkaroon lang po tayo ng budget sa Facebook advertisement kasi mas malaki pa rin po naman po ang magpapasok talaga sa'yo na pera. So believe me or not, mas malaki pa rin. Pero kailangan mo talaga mag-invest sa advertisement. Okay? So ngayon, next slide is, siyempre, in business, there's an overhead expenses. So ang overhead expenses mo talaga dito, yung advertisement. Okay? So kumbaga, kailangan mo siya maintindihan na pag gusto mo mag-grow ang business mo, kahit anong negosyo na gagawin mo, guys, there's an overhead expenses talaga. Like Jollibee, McDo, Graceland, Greenwich, lahat po, or franchising, kahit nga po real estate, meron din pong overhead expenses siya. Bakit? Yung pagpipintura, pagre-renovate, may maintenance, may magtitingin ng lahat po siya, may overhead expenses. So, make it sure po na naiintindihan natin siya. Alright? Para hindi po tayo ma-shock na meron palang ganito, meron palang ganyan. Kahit naman po hindi natin siya explain, dapat at least alam natin na may overhead expenses talaga siya. Okay? Ngayon, may gusto lang po ako i-ano sa inyo. Ito po, direct referral bonus is sa Facebook ads mo mismo galing na tao na nag-inquire. Pwede kang kumita ng 5,000, 10,000, 20,000 o 30,000. O for example, nagsabi si coach mo, meron na nilagay sa'yo na tao. Ngayon, ang kikitain mo lang doon is nasa 1,800. Pero kung galing sa iyo sa Facebook advertisement mo, pwede kang kumita ng 10,000, 5,000, 20 o 30,000. Pero pag nilagay sa iyo, okay, pwede mong kitain is nasa 1,800. Ganun po yung direct referral and spillover. Okay? Ngayon, ito naman po, next is ang lifeblood ng business natin is tao. So, dapat keep in mind na mas napapadali ang trabaho natin sa Facebook advertisement. Ngayon guys, keep in mind na kung gusto mo talaga kumita ng malaki, kailangan mo talaga mag-Facebook ads. Nowadays, kung ayaw mo mag-refer, pwede ka din mag-refer. Pwede din naman. Pero mas mabilis talaga sa Facebook advertisement. Next is, we expect na 1 month, 2 months kita ka na agad ng 100,000. But in reality, pwede ka naman talaga kumita ng ganyan kalaki. But there is a process na kailangan mo sundin. Totoo talaga nakikita ka ng 100,000. Believe me or not, kayang-kayang dito. We have meron kami ditong instances na kumbaga 1 million ang kinita in 6 months. 6 months to 8 months kumita ng 1 million. Pero dumaan sila sa process. Nag-31 accounts, tapos nag-advertisement sila hanggang sa talaga sila, nag-fund talaga sila ng advertisement nila. Yun ay kung willing ka talaga dumaan ng process. Okay? Sa negosyo natin. So lahat posible sa negosyo natin. Hindi siya imposible kasi this is 17 years already yung negosyo natin. Ang tanong ko sa'yo, willing ka ba dumaan sa process? Or accepted mo ba na there's a process?
para kumita ka ng malaki. Okay? Then, understand the process. Walang overnight success. You need to take the process talaga. Okay? So, pakitype nga dyan ng process. Kasi nag-join ka dito, wala kang gagawin, tapos baka sasabihin mo na, kumbaga, si coach na bahala, wala po yun. Pakitype po ng process kung naintindihan niyo po ako. Yan. So gusto ko po, 22, di ba 22 tayo dito? Gusto ko mag-type po dyan 22 din para at least naintindihan mo talaga siya. Okay? So pakitype po na process kung naintindihan niyo po ako. Ayun. So antayin po natin yung lahat na magta-type ng process para at least ang maganda po na na naintindihan natin para at least wala tayong sisihan, 'di ba? Kasi parang at least ang nasisisi dito lagi yung negosyo, yung business. But kumbaga hindi natin intindihan na there's a process talaga sa negosyo natin. Ayun. So 22 na ba yan? Ay hindi pa po 22 nag-type. Marami pa po ang hindi nag-type. So pakitype po ang process para yung iba po, at least nagkaintindihan tayo. Okay? Hindi pa po nag-type yung iba, pa-type naman po ng process before tayo mag-proceed. Okay, hindi tayo magpo-proceed kung hindi po kayo nagta-type ng process. Ayun. Ayun, so yun, nag-type na ba? Nag-process? Okay. So, anyway, next po tayo, ito po. Ako po ay started also zero knowledge. Hindi din po ako marunong. Mabagal din po ako matuto, mayayain ako. But lahat ng ito nalampasan ko. Kahit gaano kakabagal talaga. Okay, basta tuloy-tuloy ka lang at magiging inspirasyon ka lang talaga, magiging inspirasyon ka din talaga, basta nag-improve ka. What I mean guys, uh, inabot ko ng stage na to, although I started na katulad ninyo, wala din naman akong alam. Okay, basta ako, naintindihan ko lang na there's a process at kailangan ko mag-improve at kailangan ko accept and kailangan ko tanggapin yung mga bagay-bagay para mas mabilis ako masenso. Ano nangyari sa akin? Ito po, imagine mo po, ito po yung kinita natin this year. Okay, kung makikita niyo siya, kumita tayo ng May. May is 135, April, yan po. May, June, July, August, September, ayan. Yan po yung kinita natin sa negosyo. Ito po yung kita natin ng October and November. Imagine niyo po, nakikita niyo po ba yung kinita ko? Pakitype nga po income. Yan, income. Income, yan. So, ngayon, kung naintindihan mo siya, yung negosyo natin, kaya mo talagang kumita dito ng ng 100, 300, 400, 200, yung six figures every month. Pero dapat talaga dumaan ka sa process. Kailangan mo talaga mag-advertise. Kailangan mo talagang makinig ka sa coach mo. Kailangan mo talagang maintindihan na there's a process na dumaan din kami dyan sa stage mo and magtataya ka talaga sa boosting and sometimes talaga mas malaki pa yung nilalabas mo, mas malaki pa yung konti yung kinikita mo. Dumaan din po ako doon pero naintindihan ko yung process na yon. Kaya po, siyempre, tinuloy-tuloy ko siya hanggang po kumikita na tayo ng ganito kalaki. So, kailangan mo lang siya maintindihan para at least mas mabilis mo siya maintindihan. Kasi, if you love the success, sabi nga ni Mentor Joseph Nilbaga, if you love the success, you need to love also na mag-advertise. You need to love also na may mga na hindi ka kumikita pa. You love also na yung mga challenges. And if you love the success, you need to love the process also. Hindi pwede na gusto mo lang yung kumita na malaki. Hindi pwede. Kailangan mo din talaga magdaan sa process, sa negosyo natin. Okay? Then ito din po yung first car, second car natin sa negosyo na nabili natin. Then, ayan nga, sabi ko sa inyo, if you love the success, love also the challenges, failures, and syempre na talaga yung process. Kailangan mo talaga mahalin yung kapatid. Kasi kung hindi, kumbaga, mahirapan tayo. Kumbaga, medyo hindi tayo magkakaintindihan sa negosyo. Di ba? Then lastly po, do the business 2 to 5 years. Okay, sure ako, sobrang successful ka talaga sa negosyo natin. Kasi guys, there is no an overnight success. Wala tayong overnight success. Kailangan mo, kung gusto mo talaga, kahit saan naman na field,
ang tumatagal is yung talagang kumikita ng malaki. Wala talagang umaasenso, okay? Na ano, short period of time. Meron naman, pero hindi siya long lasting. Kung gusto mo kumita talaga ng malaki sa negosyo natin, talagang ano, you need to stick. Kailangan talaga long term yung ano mo, yung ano mo, yung long term talaga dapat yung mindset mo sa negosyo natin. Okay? So I think that's all, guys. Ganun lang yung training natin. So hopefully, di ba, lalo mo siya naiintindihan. And ang pinaka one of the best thing dito is, kumbaga, maaabot mo din yung ganitong income na kinikita natin kasi duman din naman kami katulad mo, wala naman na um, kumita agad dito ng malaki pag umpisa. But if you want to earn talaga, long term ka dapat. 2 years, 5 years, andito ka pa sa negosyo. Kasi imagine mo, sa mga empleyado nga, di ba, nag-stick ka kung ilang taon ka na sa pagiging OFW, tama ba? May mga 5 to 10 years na dito, nag-stick ka nga sa pagiging OFW mo, di ba? How much more kung yung mindset mo, ilagay mo din dito sa negosyo natin, talagang sureball na mas malaki ang kikitain mo. Kasi kung ano yung mindset natin, okay, na maging successful tayo, ilagay lang natin dito. Kasi wala naman po naging successful na negative mag-isip. Lahat po na umasenso, positive mag-isip. Yes, there's challenges, failures talaga, pero part 'yon ng success natin. Okay? So, hopefully po na-accepted mo na and na-realize mo and kumbaga na-accept mo yung mga bagay-bagay na sinabi natin. Alright? Kasi tandaan nyo guys, ang negosyo natin, kumbaga, kailangan mo talaga dumaan sa process. Alright? So, yun lang naman guys. Thank you so much and love you all and siyempre advance Merry Christmas each and everyone. Okay? God bless and back to you, host.